Sex, drugs, and rock and roll. With a mix of issues from our society, government, and even religion. Those are the basics, themes of the previous albums of Marilyn Manson. So today we're going to talk about his 11th album, We Are Chaos. Hello there, Escolarians! Nandito lang po tayo sa panibagong episode ng John Escolarian YouTube channel. So, English na English kayo na, di ba? O, tagal kong pinractice yun, di ba? Okay. Opo. Pay attention na daw, sabi. Okay. So, today, pag-uusapan nga natin, gagawa tayo ng album review dun sa 11th album ni Marilyn Manson entitled We Are Chaos. Ito siya. Yan. Okay. Loma Vista Recordings and Concord Music. Yan yung mga nag-release ng album na to. So, release siya yung September 11, 2020. So, meron pa tayong ilang buwan ba lumipas man? Oh, may 5 months na rin yung lumipas. So, ngayon lang kasi ako nakakuha ng copy nito. So, ngayon ko pa lang siya i-review. Although siguro sa mga next din, kukuha rin tayo ng mga ibang album pa na pwede nating i-review, okay? So, today, dito muna tayo. Ayun. Dito sa album na to, ang naging partner ni Marilyn Manson dito si Shooter Jennings. Kilala siya sa country music. Kumbaga, kung yun yung country musician kasi siya eh. Okay? So, yan. Yan yung naging kasama niya na ng producer, silang dalawa ni Marilyn Manson. Okay? Sabi naman ni Marilyn Manson, ang ginagawa nila yan, kasi nagkakilala sila ni Shooter Jennings dun sa palabas na or series na Sons of Anarchy. Baka may mga nanonood nun, di ba? Ayun. So, dun sila nagkakilala, then dun na nagsimula yung friendship nila para magsulat na rin ng mga ganitong kanta. Sabi nga ni Marilyn Manson, hindi sila natatakot na mag-mix. Kasi iba yung, alam niyo naman sa mga fans ni Marilyn Manson, iba yung tugtugan niya, iba yung tugtugan ni Shooter Jennings, di ba? Okay. So, dito sa review na to, I will review the album as a music lover. Pinapangunahan ko na siya. As a music lover, not a fan. Kasi fan ako ni Marilyn Manson eh, personally. Talagang gusto ko yung mga way ng tugtugan niya. Kahit dati pa, isa siya sa mga major influences ng, sabihin sa music. Okay, so way of writing, sabihin natin, isa na rin yun. So, i-review ko siya as a music lover, not a fan. Diba? Alam naman natin yun, syempre, pag music lover ka, na-appreciate mo. Pag fan ka kasi, pwede mong sabihin lahat ng maganda. Okay? So, dito, kung merong pangit, sasabihin ko pa rin. Ganun lang kasimple. Okay? O, yun. Dito sa album na to, nung una ko pa lang siyang marinig, hindi ako nagbabase sa mga, or ayoko magbase kung meron man sa mga album review na pwede mo mapanood. So, ang ginawa ko, pinakinggan ko lang muna siya. Okay? So, sabi ko, ang initial reaction ko, okay siya. Lalo nung narinig ko yung title track. Okay siya. Pero sabi ko, nung narinig ko yung title track na We Are Chaos, sabi ko, parang parehas siya ng mga previous. Kahit yung sinundan niya siguro sabi ko, siguro na Heaven Upside Down or yung Pale Emperor. Ayun. Sige, simula tayo sa number 1 song, which is yung Red, Black, and Blue. Ayun. For me, it is a combination ng political or religious views ni Marilyn Manson. Kung mababasa yung lyrics, meron siyang binabanggit doon na God or trash can. Hindi ko alam kung tinitingnan niya ba yung sarili niya na above or below others when it comes to religion. Or sinasabi niya siguro dito, paano ba sabihin yung ganun? Na meron siyang ayaw sa religion? Or mas mahalaga ba yung religion or sa kahit ano pang bagay? Okay? Yun ang tingin ko para sa religious. Sa political views naman na sinasabi ko, kasi kung titingnan nyo yung title niya, Red,
black and blue. Ang una ko kagad naisip dyan is yung American flag, which is red, white, and blue. So, pinalitan ni Marilyn Manson yung white ng black. So, nag-o-oppose siya ng something doon sa bagay na yon. Kung politika mo siya titignan, hindi niya siguro gusto ang politika ng Amerika. Marami naman sigurong tatanggap nun, di ba? Marami nagkakagulo eh. Di ba? So, kung titignan mo rin yung white, kung anong sinisimbolize nun, isa sa mga is purity, cleanliness, di ba? Sinisimbolize nun. So, kung ginawa niyong black yon, tapos nire-represent pa niya yung political side ng Amerika, parang sinasabi niya siguro na madumi ang politika. O, di ba? Yun lang naman yung sa akin. Ewan ko lang naman kay Marilyn Manson. So, doon ko siya tinitignan sa part. Sa number 2, ano naman tayo? Sa number 2 track, which is yung We Are Chaos. Nung una ko siyang marinig, sabi ko, okay siya. Okay siya, pero sabi ko nga, parang hindi siya ganun ka-hook. Hindi siya ganun ka-hook na mauhook ka kaagad para pakinggan yung buong album. Diba? Although, single siya, syempre, diba? Single siya. Pero hindi ka kaagad mauhook sa kanya. Yun yung unang naramdaman ko nung pinakinggan ko siya. Then, pag nakikita ko lang siya, pag dumadaan lang siya sa mga newsfeed ko, okay lang, ganun lang. Pero, pupunta ngayon tayo dun sa instrumental niya na siguro yun ang isa sa mga masasabi ko, kaya siguro hindi ako masyado nagsimula din kasi siya sa acoustic eh. Diba? Which is okay lang naman. Okay lang naman para sa akin. Siguro, isa yun sa mga naging influence sa kanya ni Shooter Jennings sa paggawa nga ng album na to. Diba sabi ko nga sa inyo, producer dito si Shooter Jennings na as kilala bilang country musician. Yon. So, okay naman siya para sa akin, pero hindi lang siya ganun ka-powerful. Hindi ka tulad ng mga album na halimbawa may title track na Mechanical Animals. Mechanical Animals, industrial siya, headbanging siya, okay siya para sa akin. Lalong-lalo na yung album na Antichrist Superstar. Diba? Isa yun para sa akin. Isa yun sa pinakamagandang album ni Marilyn Manson. Not because the Antichrist word, No, hindi yun. Baka mapagkamalian ako ng ibang tao. Kasi pag inintindi mo naman yung salita na yun or yung mismong buong album na yun, hindi naman niya tinutukoy totally sa sarili niya eh. Parang tinutukoy niya ibang tao eh. Kung nakita man niya yung sarili niya dun sa point na yun, sa Antichrist Superstar na yun, na siya yun yung attitude niya na hindi siya nagre-rely na nandito ka lang, parang gusto mong ng more, parang ganon. That is parang sinasabi nga is parang trait ni Lucifer yun. Yeah. O sige, balik na tayo doon. Sabi ko nga, parang inaano ko lang siya, pinaparis-paris ko lang siya. Sabi ko nga sa inyo, We Are Chaos na title track, hindi siya ganun ka-powerful like ng Mechanical Animals tsaka Antichrist Superstar. Okay? Sa number 3 naman tayo, which is Don't Chase the Dead. Sa akin when I actually listen to albums, bago man siya or luma siya, any genre, I always look for a track that will remain kahit natutulog na ako or bago ako matulog. Yung tipo ba na kinakanta mo siya kahit hindi mo na siya pinapatugtog sa radyo. Yung parang nagre-remain lang talaga siya. Sabi tinatawag nila gano'n, last song syndrome. Yung parang gano'n ang dating. So naghahanap ako ng track na gano'n dito. Nung narinig ko yung Don't Chase the Dead, sabi ko eto yun. Eto na yun. Kaya nung pinakinggan ko siya, siguro mga 5 hanggang 6 ko siya pinakinggan. Ganun karami. 5 to 6 times ko siya pinakinggan. Okay? So, lyrically, kung iintindihin mo lang siya, yung Don't Chase the Dead, syempre, pag ang tao namatayan, nandyan yan namatayan yan, di ba? Namatayan. Parang hindi tayo pwede natin sabihin na hindi tayo pwede mag-stay lang dun sa lugar na yun or sa moment na yun na patay, hindi ka na mag-move on. Di ba? Move on. Parang ganun ang gusto niya sabihin siguro sa kanta na to, move on. Kasi, Don't Chase the Dead, tapos ano ba yung
ano niya? Ano ba yung next na lyrics, nakalimutan ko. Na or it will end up chasing you. 'Di ba? Ano kahit anong bagay, kung ano man yung nangyari na sa past, iwan mo na 'yun. Although nandyan lang 'yan, kasama ng past mo 'yan, move on ka na. Kasi hindi ka makakagawa ng mas mabuting bagay kung hindi ka mag-move on. 'Di ba? Ganun siguro yung gustong sabihin ni Marilyn Manson doon. Okay, sa next song naman tayo, which is yung Paint You with My Love. Okay? Actually, hindi naman to shitty song eh. Nung first time ko siyang marinig, it reminds me of Fundamentally Loathsome na kanta sa Mechanical Animals. Yun ang unang-unang nagpa-remind sa akin dito sa kanta na to. So, pagtapos ng mood mo na don't chase the dead, na pataas ka, bigla kang bababa dun sa point na yan. Para nare-relax ka naman dun sa Paint You with My Love. So, although, alam mo yun, hindi ko alam kung ano yung pinakagusto niyang tukuyin doon. Pero for me, it's in some point relaxing siya. Okay? So, okay pa rin siya. Ano pa? Yung number 5 na track. Okay? Yung Halfway and One Step Forward. Okay? Instrumentally, it is a song that is for me keyboard driven. Keyboard driven siya. Saka glam sounding siya. And you can see some influence ng gothic rock. Actually, the whole album talaga, nung tinapos ko siya, pinakinggan ko siya, nung first time ko siyang pinakinggan ko siya ng twice, talaga buong album. Sabi ko, gothic rock siya. Gothic rock or gothic metal siya, may influence siya ng ganun. Dati kasi nakikita natin si Marilyn Manson, sinasabi nila gothic rock or gothic metal yung tugtugan niya. Which is no. Napakalaki no. More on siya sa industrial metal or industrial music. Nandun nakahilera yung sounds niya, nandun din yung shock rock. Pero in this album, We Are Chaos, masasabi ko na pwede mo nang sabihin si Marilyn Manson nakahanay na siya dun sa gothic rock or gothic metal. Sa punto na to sa album na to, nandun na siya. Okay? So, dun sa na yun, sabi ko sa Halfway and One Step Forward, makikita mo dun, parang medyo may pagkagalam na siya eh. Okay? Ayun. Sa number 6 song naman, Infinite Darkness. Okay? Sa Infinite Darkness, ang sabi ni Marilyn Manson, nung napanood ko yung isang interview sa kanya, syempre, siguro sa mga Marilyn Manson fans dyan, kasama na rin ako, nagpe-paint si Marilyn Manson, di ba? Painter siya. Sa mga paintings niya, laging white. Tapos, sabi niya, dito sa album na to, nung ginagawa niya to, nag-paint siya. So, ito yun. Ito yung kinalabasan ng painting niya, na black siya. Hindi siya white, black siya ngayon. So, ang gusto niya sigurong sabihin doon, parang nandun yung darkness sa buong album na yun. Okay? Sinasabi niya na, pang-anim na song nga yung, yung Infinite Darkness eh. So, parang sinasabi niya na yung first 5 na kanta, side A yun. Then, yung pang-6, which is yung Infinite Darkness, yun yung part ng side B. So sabi niya, dun sa Infinite Darkness, dun talaga nagsimula yung pinaka parang idea ng buong album ng We Are Chaos. Okay? Tapos sinasabi niya dito na talagang dark na siya, tapos it talks about death. Siguro naka-apekto rin sa kanya yung ng malaki, yung pagkamatay ng tatay niya sometimes in 2017 ba, hindi ako nagkakamali. Okay, kasi alam niyo naman, si Marilyn Manson, malaki yung suporta sa kanya talaga ng tatay niya. Di ba? Ayun. Tapos, eto, masasabi ko na headbanging to, kanta na to. Headbanging tong kanta na to, talagang usual na Marilyn Manson na distorted talaga yung tunog niya.
Tapos kung alam niyo yung kantang Pretty as Swastika sa The High End of Low, di ba Marilyn Manson fans? Pretty as Swastika, napakaiksi lang nung kanta na yon, pero napakabigat niya, headbanging siya. Okay, so pwede kong i-level yung Infinite Darkness dun sa kanta na Pretty as Swastika. Okay, yun. Number 8 song tayo sa Perfume. Okay, sa Perfume, ang sabi ni Marilyn Manson doon, basahin ko na lang. Sabi niya, Manson said that something so beautiful, the scent can be remembered forever, but it is also flammable enough to burn down the house. Okay? It's the fragile balance of power and the ones who hold the match or smell the loveliest. So for me, hindi ko sinasabi yung kay Marilyn Manson. Ang point of view ko dito, ang pabango kasi mabango talaga, di ba? Kaya nga siya pabango kaya nga siya perfume. Pero in some way, di ba? In some way, may siya flammable siya. May content siya na pag tinapat mo siya sa apoy, pwede ka masunog. O again, for me ulit, kahit gaano pa kaganda ang anumang bagay, kung hindi mo siya ginamit ng maayos, pwede rin yung makasira sa'yo. Okay? So for me, ang naging dating sa akin ng kanta na yon, ganun siya. Something beautiful, something na ina-adore ng maraming tao. Pero isa din yun sa pwedeng makasira sa mga tao. Okay? Ayun. So, tunugan naman nito, sa akin, okay naman siya. Maganda siya. At yung music niya, parang ganun pa rin siya. May pagkatunog pa rin talaga ng gothic rock, may pagka-glam pa rin siya. So, okay pa rin siya. Kung i-rate mo siya, 5 ang pinakamataas, siguro nasa nasa 3.5 para sa akin. Okay? Number 8 naman tayo. Sa number 8 na song, which is yung Keep My Head Together. Okay? Ang isa sa mga lyrics na nabasa ko dito, don't try changing someone else. You'll just end up changing yourself. Okay? Kasi, parang lagi nang binabanggit ni Marilyn Manson to. Sabi ko nga sa mga Marilyn Manson fans na fanatic talaga. Ang isa sa lagi sa sinasabi niya, don't try to be like me, always be yourself. Don't try to be like me, try to be yourself. Parang wag mo akong kopyahin. 'Di ba? Wag mo akong kopyahin kasi hindi maganda. Parang be yourself. Always have self-confident. Diba? Ganun yung sinasabi niya lagi. So, sa kanta na to, dito mo siya makikita. Kasi, huwag mong baguhin yung sarili mo o kaya, huwag mong piliting baguhin yung ibang tao kasi ang mangyayari, mag-i-end up na ikaw na magbabago sa sarili mo para sa ibang tao, which is not good. Okay na, medyo positive yung dating. Diba? Okay. So, for me, okay itong kanta na to. Okay din siya for me. Okay din. Saan tayo? Sa number 9 naman tayo. Number 9. Etong kanta na to is yung Solve Coagula. Okay? Solve Coagula. Nandito yan. Kung makikita niyo yung picture ni Marilyn Manson, nandito yata yan. Nakatattoo dito. Yan. Dito niya. Kabilaan. Yan. So, dito sa sa Solve Coagula na to, yung guitars niya, drums, and keyboards. Sabihin natin parang nag-blend siya ng maganda. Hindi ko sinasabing hindi siya nag-blend sa iba. Hindi ko sinasabing gano'n. Dito, para mas makikita mo lang na mas nag-blend siya ng maganda. Na, kumbaga ikaw, mahuhook ka, natapusin talaga yung kanta. Hindi kasi yung iba parang, okay. Parang forward, gano'n. Hindi. Dito, dahil sa magandang pagkaka-blend ng mga instrumentals niya, parang ikaw, maano ka na lang parang mapapasabay ka na lang din. Yun. Yun yung niya Ano pa ba yung naalala ko dito? Tsaka, maganda rin yung lyrics niya na kakaiba, na I'm not special, I'm just broken. Di ba? Parang sinasabi kasi Marilyn Manson dito, breaking things apart and taking things together. Di ba? Parang sinasabi niya yata dito, sa pagkakaalala ko, may mga bagay tayo na parang pag nagawa mo na ng isang beses, iwan mo na lang muna. Forward ka ulit.
O di ba parang nandun pa rin yung pag-move on eh. Di ba? Ayun. Tsaka parang itong kanta na to, yung 8 and 9, di ba? Yung 8 and 9 na 8 na Keep My Head Together, tsaka itong Solve Coagula na to, talagang it reminds me of Mechanical Animals na album. Tsaka talagang masasabi ko talaga na nandito yung 80s or 90s gothic rock influence niya. For me. Nakita ko yun. Ewan ko sa iba, sa ibang mga nag-album review rin na itong album na to. Okay? Dito sa number 10 na kanta, which is yung Broken Needle. Eto, meron kasing album si Marilyn Manson na pagdating sa last song, parang tatamarin ka na. Hindi ko alam kung bakit. Ako meron nakaramdam din ako ng ganun sa inyo. Kaya ang sabi ko sa inyo, di ba? I-review ko to as a music lover, not a fan. So, may mga album siya talaga na for me, hindi ko gusto yung parang ending song or closing song niya. Pero dito sa Broken Needle, maganda siya. In a way na parang soft siya, pero dark. Power for me, it is a powerful track kesa dun sa We Are Chaos. Mas gusto ko to kung kumpara dun sa We Are Chaos na title track. O yun. Tsaka ano nga tawag na ito, parang hindi siya talaga hindi siya nakakatamad pakinggan. Yung tipo ba na last song na tapos parang natutulog ka na lang. Hindi, ito parang talagang ito yung album, 'di ba? Lalo na tong Broken Needle na to. Ito yung album na pakikinggan mo siya from first song hanggang last song na hindi ka mag-i-skip. Mag-i-skip talaga. So, nagugulat na nga lang ako pag pinapakinggan ko siya. Sa totoo lang. Pag pinapakinggan ko siya, hindi ako tinatamad. Yung tipo bang, tapos na? Napag-gano'n na lang ako eh. Yun. Ganun yung pakiramdam sa akin ng album na to. Na parang matatabi mo, ay tapos na. Yun. Maganda siya. So for me, kung sabi nga nito, eto na lang pala, bago tayo magtapos, dito parang may trivia dito si Marilyn Manson. Hindi naman siya trivia, pero parang sinasabi niya facts din. Sabi niya, nung nire-record nila to, tinatawagan daw siya ni Shooter Jennings, mga bandang something na 11 PM daw. So usual, ginagawa daw nila tong album na to gabi. Di ba? Tapos, nakita daw ni Shooter Jennings, or napansin daw ni Shooter Jennings na yung rasp or yung crunchiness or something growling na boses ni Marilyn Manson. Nandun daw siya sa mga oras ng mga madaling araw. Like sabi niya, mga bandang 3 AM daw. Di ba? Parang kakaiba, di ba? Ayos to. Ayos. Tapos, ayun. For me, sa akin na itong album ng We Are Chaos, ito yung pinaka-deepest and pinaka-personal na album ni Marilyn Manson for me. Diba? Kung kasi sabi ko nga sa inyo, kung babalikan nyo yung mga ibang album niya, although personal din yung mga yun, pero he sings or he writes songs something about societies, government, tsaka si religion eh. Parang kinakanta niya halimbawa si ganito. Parang ito, pinipersonification niya ba yung tawag sa ganun? Ayun. So, ayun. Para sa akin, kung bibigyan ko ng grade tong album na to, nasa ano siya, kung 10 ang pinakamataas, Escolarian siya. Kung 10 ang pinakamataas, siguro para sa akin, Chong, nasa ano to, 7 to 7.5. Diba? Hindi naman na masama. Kung talagang nag-low si Marilyn Manson dun sa dalawang nauna niyang album, sabihin na natin, o sa hanggang sa tatlo na sinundan niya, parang ito yung comeback album niya. Ayun. Okay, ano pa ba? Pwedeng sabihin dito, dagdag natin. Sabi pa ni Marilyn Manson, parang trivia na rin guys kung sabi ni Marilyn Manson kasi natapos niya yung album, o siguro yung pagkakasulat ng album, last year, January 2020. Diba? So, parang dito sa atin sa Pilipinas, doon na yung nagkakaroon na ng nagsisimula na yung pandemic, lalo sa China ng mga panahon na yun. So, sabi ni Marilyn Manson, parang ito raw title track na to, o kahit yung mismong title track na We Are Chaos, parang ito raw yung naging theme song ng 2020.
Ano ba yung title niya? I mean, ano ba yung lyrics ng We Are Chaos? Ito siya. Basahin ko na lang sa inyo. We are sick, fucked up, and complicated. We are chaos. We can't be cured. Ayun. Maraming salamat, Escolarians, and I hope you finish this first na album review. So, maraming salamat sa inyo and hope to see you next video. Maraming salamat. Is your blood red?